Good day everyone, I am your research teacher, Ma'am Magayon. Ayan, may ituturo po ako sa inyo, paano po ba ninyo ipaprocess ang iyong data pagkatapos nyo mag-conduct ng survey. So, i-demo ko po sa inyo. Kung titingnan po natin, dito po sa encoded, ito po yung tinatawag natin encoded data. So, mayroon po tayong number. Ito po yung number of responses. Dito po, ito po ay 1 to 100. Ito po yung requirements po natin sa ating mga estudyante. Okay, so, yan, 1 to 100. At, meron ditong grade level, strand, age, sex. Ito po yung variable 1 po nila, the use of Microsoft software, and then proficiency on using Microsoft Excel, and then ito naman po yung kanilang rating scale or survey questionnaire. So, meron po yang kung titingnan po natin, meron po siyang MSWD 1 to 5, MSE 1 to 5, and then MSP 1 to 5. Yun po yung mga, ibig po sabihin yan, may tatlong domain sila na sa kanilang survey questionnaire. That is, i-relate nila doon sa the use of Microsoft software and its proficiency. Okay po, so ayan po. So bago po ito mangyari, ano po ba ang dapat gawin? Ito na po yung ang kumbaga ito na yung encoded. So unang-una po kailangan po ninyo mag assign ng codes sa bawat kung ano man nandoon sa inyong yung mga responses, no, ng mga nasa survey questionnaire. Ito po yung sample kung paano ginagawa ang coding. So, actually, doon pa lang po sa pag-gather nyo ng data, yung number of responses doon, habang ginagather nyo yung data, yung survey questionnaire nyo, at inaalis nyo yung mga not valid, lahat ng valid questionnaire po ay dapat na lagyan nyo na yun ng number. Okay. So, yun po ang pinaka-first activity ng coding. Ito na po, ang sunod dito ay mag-assign po kayo ng code ng grade level. 11, ang code nyo ay 1, 12, 2, ang sa strand din naman, yung assign codes po. Ayan. Pag-a-assign ng codes, ayon po yan doon sa inyong survey questionnaire. So, male is to 1, female is to 2. Ayan, kung paggamit ng MS Word, mayroon din naka-assign. And then, ang proficiency level po nila, ayan po, very weak, weak, and then, ayan. And then, ito naman po yung sa rating scale nila. So, balikan po natin yung actual. Ayan, original data. Ayan. So, ito na po yan. Kung titingnan nyo, balikan nyo doon, ang 3 nila, sa coding nila, sa rating scale ay, a statement seems applicable to me. So, yun po yung, so, ito na po yung, ayan. So, makita po natin, no, kailangan po ito ay complete. Okay, so may nakikita tayong blank. So, kung 1 to 4 po, ang ano ninyo, mag-assign po kayo kasi magiging outlier po ito kapag invalid po siya kapag hindi na to. Actually po, ang ginagawa ko dito is nag-a-assign ako ng neutral or malapit sa neutral. Lagayan ko na lang ng 2. Kailangan po kasi complete ang data. I-check nyo po muna. Cleaning ang tawag po noon. Okay? Mag-a-assign ako ng ayan. So, malinis na po ang data. Wala akong nakikitang bakante. Yan. So, okay po. Ako po, ang advice ko po sa aking mga estudyante, na wag gagalawin ang original data kapag mag-a-analyze na. Okay po. So, malinis na ang data, naka-encode na po, ano? Naka-encode na siya. Encoded na. Next, magkaroon po kayo ng copy. Ayan. Pag mag-analyze po kayo, makikita nyo po, nag-copy po ang aking estudyante. Tinuruan ko po sila niyan. Ayan. Kasi kung kukunin mo yung mean, ayan, kinuha po nila kasi ang mean. So, kinuha nila yung mean nitong, yan. So, sa tatlong domain po kasi yung kanilang si kinuha yung mean.
hindi po pwede i-process yung original data. Para po, pag nagkaroon man ng medyo na disarrange yung data, babalikan nyo po yung original. Yan po sikretong malupit. Okay po, so tatlo. Ayan. Okay, and then the total mean. So, yun po. Ang ano po kasi dito is level. Ang sinasagot po dito sa about question ng level ng kanilang rating doon sa topic ng question. Okay, so pag na-process na po yan, ayan po. Kung makikita natin, ito po yung question number 1, na may responses na rating 2 hanggang 15 po yan. Ngayon, pag naano na po natin yan, ang mean po, ayan, ang mean po ng student number 1, asan na yung student number 1? Yan, ang mean po ng student number 4 ay yung kabuuan po, yung horizontal po, ay mean po yan ng estudyante. Ayan. Ito po ay mean ng estudyante. Ayan. Ayan po ay mean ito. Ito po ay mean ng estudyante. Mean po ng estudyante yan. Ito pong nasa baba, yan. Ang mean po niya, ito po ay mean ng question. Number 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. Yun po yung mean. Ngayon, pagkatapos mo makuha yung mean yan, kayang-kaya mo na sagutan yung ito na. Itong level. Okay? So, ito po ay ito yung survey questionnaire. Ito yung mga statement na ang sinabi niya kanina na these statements seems applicable to me, seems not applicable to me. Ayan po yan. So, makikita ninyo, ito na po yung data presentation ng research project na yon. Ayan. So, mayroon po silang tatlong domain. Microsoft Office, Excel, and Microsoft PowerPoint. Ayan. Ayan. Okay po. So, yun na po yun. So, sa level, ano ba ang level ng proficiency? Ito po yun. Yung level of proficiency. Okay? Now, ayan. Kita nyo po yun. Ito naman po ang pagtatali ng profile ng mga estudyante. Simple lang. We can use pie chart, tables, bar graph, and so on. Para to present your data. Okay po? So now, para maging quantitative ang research nyo, it should be undergo statistical treatment. Okay po? So using Excel, you can analyze analysis of variance and other statistical tool using the data. Kita nyo po ito, data. Yan. And then, yung data analysis. Ayan, data analysis. Makikita nyo po yan, mayroon po yan ditong ANOVA, single factor, correlation, yan, t-test, ayan, meron po diyan. Okay, t-test per sample mean, ayan po, meron po yan dito. So, sa sample na ito, gumamit po kami ng, kumbaga, anong factor ba ang gusto namin, doon sa profile at saka sa proficiency level, alin po ba doon ang pinaka-factor ng makikita natin. So, kaya analysis of variance. Okay po, so, makita nyo po, laging ang nasa first row ay yung kanyang tags. Okay? Yung kanyang tags. Okay. So, ano po bang mayroon dito? Mayroon tayong strand. Mayroon po tayong strand, grade 11, grade 12, ABM, strand, ito po. Lahat po ay nilagay natin. So, wala po dapat bakante. Ayan. So, wala po dapat vacant column sa lahat.
para ma-process natin ang analysis of variance. Ayan. So, wala po dapat bakante. Ayan. So, wala dapat bakanting ano. Ayan. So, pag ganito po, medyo konting-konti, dapat po ito ay malagay na lang sa 16 to 17. Okay. So, eliminate ko po muna for the sake ng demonstration. Dapat po ito ay ihalo na doon sa, it should be 17 and below. Ayan, 17 and below. Dahil sobrang konti. Tapos, dito naman, 17, 18 and above. Okay. So, pag ganito po, dapat recategorize. Okay. Okay po. So, yun po ang aking. So, simple lang po ang pagraran nito. Ang gagawin lang po ay go to the data, and then data analysis. Ayan. Data analysis, and then single factor lang naman po kasi isang ano lang ang gagawin natin. Variance lang naman doon sa mga factors or profile. Ayan, tingnan po natin. Okay. Then, ang levels ay lagi nasa first row. Ito po yon. Ayan. So, alpha, we will going to use alpha as referent ng ating re-reject and accept ng hypothesis. So, ayan po. Okay. So, input, itong arrow na ito, tapos, i-highlight nyo lang po lahat. Highlight nyo lang po lahat ang andyan. Okay, ang data, i-highlight lang lahat. Lahat lang i-highlight. Okay? So, click the arrow. And then, output range. Saan ba natin ilalagay yung output natin? Okay? Gusto ko, ayan, kasi niran na to ng estudyante ko eh. Okay? Ayan. Dito ko ilalagay yung akin for the sake ng demo. Ayan. So, meron tayong, okay. So, ayan na. Okay, 1, 2, 3, go! Ayan. So, tingnan po natin kaagad ang p-value. Ayan. Ang p-value po, ang titingnan natin kung significant po ba o hindi ang relationship. No? Or, not relationship, sorry. Difference. Okay, kasi this is a variance. So, difference. So, makita po natin kung p-value ang ating referent ng ating pagre-reject. So, makita po natin 0.38 is greater than, greater than 0.05. Ayan, 0.05. Okay? So, meaning, hindi siya significant. So, regardless ng age, regardless ng age, strand, or year level, gender, either yung kanilang proficiency ay weak or strong, ay hindi po siya significant doon sa 0.05 or sa reference natin na based on the p-value. Ayan. Okay po? Ayan po. Ito po, yung data na yon ay dito po nanggaling. Ito po yung questionnaire. Diyan po yan nanggaling yung data na dinemo natin.